Sir Ramil, from AOM to notice of discrepancy, suspension, I mean, and then notice of disallowance. Yes po, Your Honor. Ano po yung mga nabago doon? Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular, Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin. yes po, Wala pa rin po. Nag-issue na ho kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension. yes po, Your Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Doon sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para ho kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage. Yes po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay hanggang notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po... Sige po, from AOM to notice of suspension. Ay, sige po. Yes, I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance from AOM to notice of suspension. Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICPAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date.